Kumusta mga idol? Tere, samahan niyo ako ipagpatuloy ang kwento ni Yosong. Sa pagpapatuloy, hindi makapaniwala si Yosong sa nakita niya, di pero niya alam kung bakit may isa pang natitira samantalang ang nasa mission niya lang ay ang kailangan niya patayin ay 20. Biglang lumabas ang notification na natapos na niya ang mission at makakatanggap siya ng katumbas na 1 taon na key training experience. Habang tinitignan ang notification ay nagulat siya sa reward na nakuha niya, sa kadahilanan na mabilis niya in-accept ang mission at nag-umpisa ng pumatay nang hindi tinitignan kung ano man reward ang makukuha niya. Ngayon nakatanggap na siya ng 1 taon na key training experience sa pagpatay sa Dark Serpent Clan members, kung ganoon sino ang lalaki na nasa harap niya. Hindi makapaniwala si Yosong sa nakikita niya gamit ang third eye. Ang level ng misteryosong binata ay level 21, ang pangalan ay Gyeonghon Bukli at may 120 strength, 111 na vitality at 177 na agility. Habang gamit ang level 6 na third eye niya ay nabibigla pa din siya sa nakikita niya sapagkat lahat ng stats ni Gyeonghon ay lagpas ng 100, hindi din niya alam kung ano ang connection ng isang malakas na mandirigma sa mga taga Dark Serpent Clan. Habang kinukumpara ni Yosong ang stats niya ay hindi pa rin siya makapaniwala sa taas ng mga stats ni Gyeonghon. Ngayon na level 19 na siya at may level 6 na third eye ay nakikita na niya kahit papano ang mga stats ng malalakas sa kanya at ang stats na katulad ng kay Gyeonghon ay isang tao lang ang nakita niya na may kaparehas nito at ito ay ang namumuno sa Chonbong Academy na si Taegon Chon. Ang stats ni Taegon ay lagpas 100 din. Si Giho kapag gamit ang Crow-on-Shing Tiger Fist ay ang strength niya ay lumalagpas din sa 100, samantalang si Yosong ay kapag umabot ang stats niya sa 100 ay dumadaan siya sa physical modification. Napagtanto niya na hanggang 99 lang ang kaya ng stats niya. Hindi niya din nabasa ang stats ni Chorang noon dahil mababa pa ang level ng third eye niya noon, subalit si Soso ay nagkaroon din ng manifestation level nang umabot ang strength niya sa 100. Siguro ay yun lang din ang limitasyon ng katawan niya o kaya maaring ito ang epekto ng kanyang kakayahan. Sa atin ni Yosong ay ang mga antas na ito ay iba sa mga stats lagpas ng 100. Subalit hindi siya sigurado kung ano ang mas mahusay, kung ang physical modification ba na tulad sa kanya, at ang manifestation naman na katulad kay Soso, o mas mahusay ang mga stats na lumalagpas sa 100 na katulad sa ibang mandirigma. Habang nakatingin kay Gyeonghon ay hindi alam ni Yosong na kung magkakaroon ba siya ng pag-asa na matalo ito. Bukod sa vitality ay ang ibang stats nito ay mas mataas sa kanya. Ang agility nito ay napakataas na umabot sa 177. Habang hawak ng mabuti ni Yosong ang axe niya ay napansin naman ito ni Gyeonghon, sabay taas ng dalawang kamay niya at sinabi na hindi siya lalaban dahil tinapon na niya ang sandata niya kaya wag sana siya atakihin ni Yosong. Subalit sinabi ni Yosong na paano siya nito papaniwalaan kung nakita niya mismo ang pagpatay nito sa kapitan ng Dark Serpent Clan. Bagamat kulay green ang pangalan na nakikita ngayon ni Yosong ay alam niya na hindi ito kalaban, subalit maaring magbago anumang sandali. Habang may nakakatakot na ngiti ay sinabi ni Gyeonghon na alam niya na si Chorang yung si Yosong, na kinadismaya naman ni Yosong ang narinig niya. Sinabi ni Gyeonghon na kaya niya alam na si Chorang ang nasa harap niya ngayon dahil iilan lamang sa mga legal na paksayon ang gumagamit ng axe. Inilantad daw ni Yosong ang sarili niya bilang si Chorang nang pinakita niya ang kahusayahan niya sa paggamit ng axe, at sinabi din ng mga tauhan niya na bumisita si Chorang sa Soan. Alam ni Yosong na ang mga legal na paksayin lang talaga ang gumagamit ng Shrouded Axe technique, subalit sa ganun na kadahilanan lang ay napagkakamala na agad siya na si Chorang. Tumatawa na sinabi ni Gyeonghon na si Chorang lang ang may kakayahan na pagawin sa kanya ang mga bagay-bagay na tulad nito. Habang patuloy na nadidismaya si Yosong sa mga dahilan ni Gyeonghon na pilit na sinasabi na siya si Chorang, biglang nawala si Gyeonghon at agarang nakalapit kay Yosong habang tinatanong siya kung sino ba siya sa tingin ni Yosong. Habang ang ating bida ay di makapaniwala sa bilis ni Gyeonghon na halos hindi niya makita ang galaw nito, sabay tingin sa gilid niya at naglansad ng atake, subalit agara naman nawala si Gyeonghon at usok na lamang ang nataman sa inatake niya sapagkat nasa taas na ng bubong si Gyeonghon. Habang nakatayo sa taas ng bubong ng bahay ay sinasabi ni Gyeonghon na ang mga katulad nilang mga special na Daisy Polo ng Merem ay hindi dapat naglalaban sa lugar na ganto. Sa ngayon ay kailangan muna nila makilala ang isa't isa, habang si Yosong ay di makapaniwala sa bilis na pinapakita ni Gyeonghon na kahit ang mga mata niya ay hindi ito mahabol. Sa ngayon napagtanto na niya kung gaano kabilis ang taong nagtataglay ng 177 na agility. Sinabi ni Gyeonghon na siya na daw bahala sa iba pang miyembro ng Dark Serpent Clan para gunitain ang pagkikita nila ngayon araw.
Hindi na din daw kailangan magpasalamat ni Yosong dahil naboboring din naman daw siya sa Soan, subalit sa susunod ay kailangan bayaran siya ni Yosong sa pagtulong niya pag magkita ulit sila. Nagpaalam na si Gyomhon at sinabi niya na sana ay magkita ulit sila sabay sabi ng Chorang the Blossom Blade Master ng Mount Wasabay na wala ng parang bula, hindi makapaniwala si Yosong na basta na lang nawala si Gyomhon, sa tingin niya ay mukhang adik sa droga, na halos hindi niya nasabi na hindi siya si Chorang. Habang makikita natin ang dismayadong mukha ni Yosong ay nagpapasalamat pa din siya na hindi niya kailangan kalabanin si Gyomhon, naiirita din siya sapagkat palaging sinasagot ni Gyomhon ang sarili niyang tanong, sa kadahilanan na gusto pa siya makilala ay sigurado na babalik pa rin si Gyomhon at alam niya na malaking problema yon pag nagkataon, biglang napagtanto niya na kung Bukli ang apelyido ni Gyomhon ay ibig sabihin na siya ay nabibilang sa pamilyang Bukli. Ang kakayahan niya na parang multo tulad ng teleportation technique at ang apelyido niya na Bukli ay ginagamit niya ang The Drifting Phantom Step ng pamilyang Bukli. Nakalimutan ni Yosong na ang pamilyang Bukli ay kasalukuyang kilala bilang First Demonic Union, dati silang kabilang sa legal na Pakseian 100 taon na ang nakakaraan subalit pinagtaksilan nila ang alyansa at sumali sa magulong Pakseian. Napagtanto niya na ang lalaki na yon ay ang ikatlong anak ng pamilyang Bukli, halos nakalimutan na niya ang pangalan ni Gyomhon, subalit ngayon ay malinaw sa kanya na si Gyomhon ay ang The Supreme Master of Honem, kabilang siya sa 10 Supreme Master sa Jangho at mas kilala siya sa titulo na The Wicked Deceiver. Ang katayuan niya sa Demon Union ay karibal ang isang tulad ni Gihujang at Chorang Yung sa legal na Pakseian, at siya rin ang magiging susunod na pinuno ng Demonic Union, at aakyat sa taas kahit na siya ay ang ikatlong anak lamang. Lalong hindi makapaniwala si Yosong dahil nakilala niya ang taong magiging asawa ni Soso sa hinaharap. Habang malalim ang iniisip niya ay may isang maliit na kamay ang humawak sa kanya, napatingin siya at may isang batang babae na pinipilit na nagsasalita, sinasabi nito na kung liligtas ba daw sila ni Yosong. Tumagot si Yosong na nandito siya para iligtas sila, halos makalimutan na niya ang mga bata sa mga nangyari na yon. Nailigtas ni Yosong ang mga bata at ang kanyang ama, na pagtatanto niya na siguro ang kanyang ama ay naghirap ng husto para mahanap ang mga nawawalang bata sa dati niyang buhay nang matagpuan nito ang ina ng mga bata na wala ng buhay at nakipaglaban ito mag-isa habang ako noon ay natutulog. Hindi niya ma-imagine kung gaano kahirap ang pinagdaanan noon ng kanyang ama, ang hinihiling niya lang ay sana mabuhay pa ang kanyang ama ng matagal para masaksihan nito ang pag-akyat niya sa taas ng Merem. Nilapitan siya ng kanyang ama at agarang nagpasalamat sapagkat ligtas ito, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama at sinabi nito na mahusay ang ginawa ng ating bida, habang mahigpit ang yakap ng kanyang ama ay nagpapasalamat ito, sinasabi niya na sobrang proud siya sa anak niya, habang si Yosong ay pilit na pinipigilan ng kanyang luha. Niyakap niya din ang kanyang ama at sinabihan niya na napakahusay din ang ginawa ng kanyang ama, sinabihan niya ito na huwag na mag-alala sa Dark Serpent Clan, kasama ng iba pa niyang kaibigan ay hahanapin niya ang mga ito, subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang may notification na lumabas, isang mission kung saan kailangan niya ubusin ang natitira pang mga miyembro ng Dark Serpent Clan, sa ngayon ay may 3 nang namamatay sa 37 na miyembro ng mga ito. Habang pinupuri siya ng kanyang ama sa mahusay na pinapakita niya ay nagulat ulit siya sapagkat patuloy na tumataas ang bilang ng namamatay sa mga miyembro ng Dark Serpent Clan at sa bilis ng pagtaas nito ay hindi makapaniwala si Yosong hanggang sa matapos na ito at lumabas sa kanya ang notification na napagtagumpayan niya matapos ang mission at makakatanggap siya ng reward na container bag. Habang pinapakawalan niya ang mga bata ay nagpaplano na siya kung paano niya uubusin ang Dark Serpent Clan. Ang una niyang plano ay ang ipaalam sa mga master ng academy dahil alam niya hindi magdadalawang isip na tulungan siya ng mga master na hanapin pa ang natitirang mga miyembro ng Dark Serpent Clan, o kaya humingi ng tulong sa mupong security dahil ang mga miyembro nito ay nagkalat sa lugar ng Soan at ang pinakahuli niyang paraan ay pupuntahan niya si Minister para tulungan siya nito, subalit ngayon ay hindi na niya kailangan paggawin ang mga iyon sapagkat ang mission ay natapos agad. Naalala niya ang mga sinabi ni Gyomhon bago ito maglaho na siya na daw ang bahala sa natitira pang miyembro ng Dark Serpent Clan, hindi niya sineryoso ang mga sinabi nito, hindi rin siya makapaniwala na makakaya nito patayin lahat ng miyembro ng Dark Serpent Clan sa ganong kabilis. Hindi pa rin makapaniwala si Yosong subalit masaya pa din siya dahil napagtagumpayan niya ang mission ng hindi man lang nahihirapan, subalit isang kahangahangang mandirigma na naman ang gusto siya makalaban, habang si Chorang ay palaging nag-aantay sa kanya sa muli nilang pagkikita.
Habang nakatingin sa kamao niya ay alam niya na sinuwerte siya ngayon, alam niya na di hamak na mas malakas sa kanya si Gyeonghon, samantalang sigurado siya na si Chorang naman ay patuloy na lalakas, alam niya sa sarili niya na isa pa lamang siyang maliit na isda sa malaking fish pond. Habang iniisip ang bagay-bagay ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para makahabol sa lakas ng mga henyo na kaedaran niya, ngunit agad niyang pinatatag ang kanyang loob at kailangan niya rin lumakas. Binuksan niya ang kanyang status window at habang nakatingin sa kanyang status window ay alam niya na mas malakas ang mga stats ni Gyeonghon sa kanya, ang nakakasabay lang sa mga ito ay ang kanyang physically modified vitality, ngunit nangangahulugan din iyon na ang modification ay maaaring maging susi upang malampasan ang tulad ni Gyeonghon, habang nakakuyong ang mga kamay ay sinasabi niya na ang unang dapat niya gawin ay mapalampas sa 79 ang strength niya. Habang mahigpit na nakahawak sa kanya ang batang babae ay tinanong siya kung bakit hindi nila pwede isama ang kanilang ina, malungkot na sinagot ni Yosong na hindi nila pwede isama ang kanilang ina, alam ni Yosong na pinagbabawal na ilabas sa ocean ang taong may sakit na leprosy kahit na ito pa ay isa na lamang bangkay. Habang nakatingin sa bahay na nasusunog ay sinabi niya na alam niya na ang ina ng bata ay masaya na sa langit at hindi na ito masasaktan, habang makikita natin ang lungkot sa muka ng kanyang ama at ng mga bata. Tinanong siya ng batang lalaki kung ano ang nangyayari sa mga tao pagkatapos nila mamatay, tahimik na tinignan ni Yosong ang bata saka siya tumingin sa kalangitan at sumagot na sila ay muling nagkakatawang tao sa ibang buhay, hindi natin alam na kung isasabuhay mo ang buhay na ito ng lubos baka mabuhay ka sa susunod na buhay ayon sa gusto mo, hanggat nananatili ka sa ikot ng buhay malamang na makikilala mo muli ang iyong mga magulang balang araw. Tinanong siya ng bata kung saan na sila pupunta ngayon, tinignan ni Yosong ang grupo ng mga bata sa kanyang harapan, mga batang nawala ng magulang, mga nakaawang mga bata na walang matatakbuhan, kinukonsidera niya sana na dala ng mga ito kay minister, subalit maliban sa isang maliit na porsyento, karamihan sa kanila ay malamang napapaalisin bilang mga alipin o eunuchs, pero may isa pa silang pwedeng mapuntahan. Sa kabilang banda ay may mga manggagawa na gumagawa ng mga tahanan, nang marinig niya ang lahat ng nangyari ay nagulat si Mupong leader, ngunit agaran niya naman naintindihan at ngumiti ito. Sinabi ni Yosong na nasa lagpas na 30 ang mga kabataan, kung magiging okay lang ba kay Mupong leader ito, pahabol pa niya ay tutulong din siya sa mga gastusin ng mga kabataan, subalit tumawa lang si Mupong leader habang tinatapik ang dibdib niya, sinabi nito na walang problema sa kanya dahil ito ay isang request na nanggaling sa magiging pinakamalakas na mandirigma sa hinaharap kaya wala siyang karapatan na tanggihan ito, napatawa na lang si Yosong sa mga narinig niya, hindi siya makapaniwala na malaki na ang pinagbago ng Mupong leader. Subalit may isang kondisyon si Mupong leader, ang gusto niya lamang ay kung pwede ba si Yosong maging guro sa mga bata paminsan-minsan. Dagdag pa niya, plano niya gawing isang noble house ang Mupong Security Group, gusto niya na maging mahuhusay na Daisy Polo ang mga kabataan na ito sa patnubay ni Yosong. Nagulat si Yosong sa mga sinabi ni Mupong leader nang dahil sa mga bali-balita na nangyari sa paglalakbay nila sa Mount Wasek ay ang Mupong Security Group ay patuloy na lumalago sa kapangyarihan, kilala ang Mupong Security na walang kapangyarihan sa dati niyang buhay subalit ngayon ay nag-uumpisa na silang lumakas. Masaya si Yosong sa naging resulta, hindi niya inakala na ang hiling na tila ay mas mahirap pa sa pagsupil sa Dark Serpent Clan ay madaling matatanggap. Nakaramdam siya ng hindi mapaliwanag na saya, tulad ng pakiramdam niya ng chini-cheer siya ng mga kadisipolo niya pagkatapos niya talunin si Chorang sa Unlimited Duel sa Academy. Magalang na yumuko at nagpasalamat si Yosong kay Mupong leader. Ngumiti si Mupong leader at sinabi na dahil napagkasundoan na nila ito ay may isa siyang kahilingan at ito ay ang ipagluto siya ni Yosong ng sabaw ng rabbit, dagdag pa niya ay di siya masyado makakain itong mga nakaraan araw at pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng lakas, tumango si Yosong at masayang tinanggap ang hiling nito. Matapos iyon ay magalang nang nagpaalam sila Yosong at ang kanyang ama kay Mupong leader at sa mga bata, habang papaalis ay may tumawag kay Yosong, ito ay ang isang batang lalaki, tinanong si Yosong kung mananatili siya dito. Magiging malakas din ba siya katulad ng ating bida? Ngumiti si Yosong sa bata at sinabi na magiging malakas din siya subalit kailangan niya din bisitahin ng ibang lugar. Tinanong ng bata kung anong lugar iyon, sinagot siya ni Yosong at sinabi niya na ang isang mandirigma ng legal na Pakseyan ay dapat makapasok sa Higher Institute of Murem, doon dapat pumunta ang bata para maging mas malakas at makilala pa ang ibang mga malalakas na mandirigma, kitang-kita sa bata na namamangha ito sa mga sinasabi ni Yosong.
Pahabol pa niya na doon din papunta si Yosong ngayon, kaya sinabi ng bata na pupunta din siya doon sa Higher Institute of Murem. Habang hinahaplos ang ulo ng bata ay sinabi niya na kailangan muna ng bata na maghensayo dito kung gusto niya talaga na pumunta doon. Dagdag pa niya na palagi siya dadalaw sa mga bata kaya magpakabait sila habang nandirito. Habang tuluyan ng nagpapalam si Yosong sa kanila ay naalala niya ang panahon na walang pumapansin sa kanya saan man siya magpunta, hindi dahil sa iniisip niya na hindi niya kaya, kung hindi dahil walang naniwala sa kanya, at parating tinuturing isang talunan, kinukutya at itinatapon, ngunit ngayon ang mga taong matagal na niyang hinahangaan ay naging matalik na kaibigan na niya. Naniniwala at nagtitiwala na sila sa kanya at marami ng tao sa Soan ang umaasa sa kanya, ngayon ay nagkaroon siya ng panibagong lakas para magpatuloy. Sisiguraduhin niya na magiging mas malakas pa siya kaysa kay Gyeonghon o kay Chorang o kahit kanino pa, walang katapusang pag-level up. Makalipas ang ilang araw ay biglang dumating ang taglamig habang nakahiga si Yosong at nag-iisip na kahit patuloy siya nagsisinay at nagpapalakas ay tila nananatili lang sa antas na 99 ang kanyang strength, iniisip niya kung kailangan niya bang magbuhat ng mas mabibigat na bagay. Biglang lumitaw si Soso at sinabihan siya na nakahiga na naman si Yosong. Nagulat ang ating bida at tinanong niya ito kung bakit siya nandito. Biglang tumalikod si Soso at kunwaring aalis dahil sa tingin niya daw ay naiistorbo niya lang si Yosong. Ngunit nakangiti sumagot si Yosong na hindi naman siya nito naiistorbo kaya hindi nito kailangan umalis. Sa halip na sumagot si Soso ay dinilaan lang si Yosong. Tinanong ni Soso si Yosong kung bakit ito palagi nakatingin sa langit, ano ba ang tinitignan niya, subalit sinabi ni Yosong na walang particular na rason, wala naman talagang dahilan, sumang-ayon si Soso at sinabi na tama si Yosong wala naman dapat dahilan para tumingala sa langit, tulad ng walang dahilan kung bakit gusto ni Yosong maging pinakamahusay sa buong mundo, ngunit nakangiti si Yosong at sinabing may dahilan siya para maging pinakamahusay sa buong mundo, nagtaka si Soso at tinanong niya kung ano ang dahilan ni Yosong, sumandal si Yosong sa puno at saglit nag-isip at sinabi niya na dahil sa kasab-ikan, tinanong ni Soso kung ano ang meron sa kasab-ikan na yan, tumatawa na sinabi ni Yosong na kung nakakaramdam siya ng kasab-ikan sa simpleng pag-iisip pa lang ay di ba sulit subukan ito, hindi pera ni Soso makuha ang pinap-onto ni Yosong, hindi niya alam kung ano ba ang meron sa mga lalaki kung bakit mabilis sila ma-excite sa mga ganyan, bahagyang tumingin si Yosong na may pagdududa at tinanong niya kung ano ang ibig ipahiwatig ni Soso, bakit binababa niya ang pangarap ng isang lalaki, dagdag pa ni Yosong na bakit si Soso patuloy din nagsisinay, ano ba ang motibasyon ni Soso, bahagyang tumingala si Soso sa langit at sinabing ayaw niyang may benta sa kani-kaninong pamilya, at kung maging isa siyang master, subalit hindi na niya matuloy ang kanyang sasabihin ngunit halata sa kanyang muka na marami siyang iniisip, bigla siyang tinapik ni Yosong, at nakangiti na sinasabing huwag siya mag-alala, dahil ang kilala niyang Soso ay magiging isang tunay na master, subalit pabirong sinabi ni Yosong na magiging pangalawa lamang siya sa pinakamahuhusay sa mundo, bahagya na inis si Soso at tinanong siya kung bakit pangalawa lang siya, nakangiti na tinuro ni Yosong ang sarili niya at kumpiyansang sinabi dahil siya ang mangganguna at magiging pinakamahusay sa mundo, pahabol pa niya na kung magiging pangalawa si Soso ay hindi na niya kailangan pa ipakasal. Bahagyang namula ang pisngi ni Soso at ngumiti, sang-ayon siya pero mas gusto niya na maging pinakamalakas na babaeng mandirigma sa mundo, subalit bago tuluyan makaalis si Soso ay lumingon siya kay Yosong at ngumiti dahil mas gusto niya na siya ang maging mahusay sa mundo para sa sarili niya, ngumiti din si Yosong at sinabi na tinatanggap niya ang hamon ni Soso. Sa kabilang banda ay sinabi ni Giho kay Yosong na hindi pa din siya sanay, tinanong siya ni Yosong kung saan hindi siya sanay, habang makikita natin na nanginginig si Giho at sinasabi niya na hindi siya sanay sa taglamig, naiinis si Yosong at sinasabihan siyang panong hindi siya lalamigin, ang suot niyang damit ay sleeveless, subalit sabi ni Giho na nung nakaraan taon ay nakaligtas naman siya sa lamig. Kahit na ang suot niya ay sleeveless, nag-alinlangan si Yosong sa sinabi ni Giho, iniisip niya kung mas malamig nga ba sa Jongnam Mountain sapagkat malayo ang lalakbayin nila at di siya sigurado na kung kakayanin ba ni Giho maglakbay na ganyan ang suot. Tinanong ni Giho kung pupunta na ba si Yosong sa Jongnam Mountain ngayon araw, kung wala bang ibang dadalin si Yosong na gamit maliban sa maliliit ng bag na nakasabit baywang niya. Sinagot ni Yosong na parang gano'n na nga, ang maliliit na bag na ito ang naging gantimpala niya sa huling mission na natapos sa tulong ni Gyeonghon, dahil komplikado kung ipapaliwanag niya ay mas gusto niya na ipakita na lang kay Giho ito, pinakita niya imbis na butones ay magnet ang nasa bukasan ng bag, tinong ni Giho kung saan niya nakuha ang magnet, mukhang madali daw ito gamitin, pahabol pa niya na tinatamad siya mag-impake ng gamit, parang mas gusto niya na umalis na lang nang walang daladala.
Itinuro ni Giho ang ibang Daisy Polo at tinanong kung sasali din ba ang mga yon sa Dragon Phoenix exam. Nagulat si Yosong at sinabihan niya na mga trainees lang ang mga yon. Pinaliwang niya na may dalawang bahagi ang Dragon Phoenix exam. Sila ay tatanggo sa Jongnam Mountains para kumuha ng totoong Dragon Phoenix exams para makapasa at maging isang prodigies ng legal na Paksien. Samantalang ang mga trainees naman ay pupunta sa kani-kanilang mataas na arcade maya para sa miscellaneous Dragon Phoenix exam. Doon sila sinusuri ng mga mandirigma ng alyansa. Habang nangungulangot si Giho ay tinatanong niya kung ano naman ang pinagkaiba ng dalawa. Napatingin si Yosong sa mga trainees. Alam niya ang pagkakaiba ng dalawa at iilan lang ang nakakaunawa nito tulad niya. Naalala niya ang pagsubok na pinagdaanan niya sa nakaraan niyang buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto niyang maging direktang Daisy Polo nung entrance exam ay para makapasok sa True Dragon Phoenix exam kesa sa Miscellaneous Dragon Phoenix exam. Alam niya na kung gaano kahirap din makapasa sa Miscellaneous exam. Gayunpaman kahit makapasa dito ay magiging isang mandirigma ka lang na walang pangalan kung saan ang mandirigmang ito ay ang mga gumagawa ng mga gawain o kaya magiging low rank ang officer lang ang pinakamataas na maabot mo. May mga mandirigma din na kalaunan ay nagiging tanyag bilang isang noble family bodyguard subalit nangyayari lang yung isang beses sa 100 taon, magtagumpay na galing sa baba ay napaka-imposible sa Merem Alliance. Sa nakaraan niyang buhay ay pagkatapos niya makapasa sa miscellaneous exam ay buong buhay niya pinagsilbihan ang Alliance, subalit ang nakamit niya lang ay ang maging kapitan ng residual troops o mga tira-tirang mandirigma na pinoprantere sa digmaan. Gayunpaman ay sinabi ni Giho na wala naman yon kinalaman sa kanila, makikita pa din sa mukha niya ang pagkalito. Habang makikita natin ang pagdating ni Soso, ngumiti ito at tinanong sila kung tapos na ba sila mag-impake ng mga gamit. Sinagot siya ni Giho na kung bakit ba kailangan magmadali, may 5 araw pa naman na natitira. Subalit tinuro lang ni Soso ang mga senior disciple at sinabing ang mga ito ay papunta na sa gaganaping exam. Mayabang naman sinabi ni Giho na ayaw niya maglakbay ng grupo. Mas gugustuhan niya na mag-isa at hindi niya alam kung ano ang rason para pumunta ng maaga. Binaling ni Soso ang tanong kay Yosong at sumagot naman si Yosong na maglalakbay din siya mag-isa tulad ni Giho. Naiinis naman na tinanong ni Soso kung ano ba ang masama sa paglalakbay ng may kasama. Subalit sinagot siya ni Yosong na kaya gusto niya maglakbay na mag-isa ay sasabayan niya ito ng training. Sambit pa niya na paano naman siya makakapag-training ng may kasama sa tabi niya. Subalit makikita lang natin na naiirita lang si Soso sa sinagot ni Yosong. Mapang-asar naman na sinabi ni Soso na mukhang mas makakabuti nga sa academy nila na huli na dumating sila Yosong at Giho doon dahil baka sila pa ang maging dahilan ng pagka-disqualified ng buong Daisy Polo ng academy bago pa man mag-umpisa ang exam. Nagpaalam na si Soso at sinabihan ng dalawa na magkita na lang sila sa Jongnam Mountains. Habang nakatingin si Yosong sa mga master ay ramdam niya ang matalim na tingin ng mga ito. Tinanong ni Giho si Yosong kung aalis na ba ito, habang si Yosong ay gusto nang umalis agad dahil sa mga tingin sa kanya ng mga master. Bago siya tuluyan makalayo ay sinabihan niya si Giho na kung hindi pa ito aalis ay maririnig na naman niya na sasabihin sa kanya na sila ang pag-asa ng akademya ng paulit-ulit. Lilipat ang eksena sa South Gate ng Soan. Habang naglalakad ay tinitignan ni Yosong ang kanyang bag. Namamangha siya dahil malaki ito at kahit isang kamay lang niya ang gamitin ay madali niya ito mabubuksan. Habang sinusuri niya ito, bahagyang natatakpan ng kanyang paningin ngunit napakadali ipasok at ilabas ang kahit anong gamit sa loob nito, lalo na sa 5 special na bulsa. Kahit na malalaking gamit ay magkakasya dito, napagtanto niya din na kahit si Juju ay pwede mailagay sa bulsa kaya sinubukan niya ito. Naalala niya na muntik na siya mahuli ng kanyang ama habang inilalagay niya si Juju sa bag kaya di niya maiwasan kabahan. Tinanong siya ng kanyang ama kung nakita ba daw niya si Juju. Naagara naman sinagot ni Yosong na dinala niya ito sa academy sa kadahilanan na gusto ng mga Daisy Polo si Juju. Nang dahil sa pangyayari na yon ay wala na lang magawa si Yosong kundi isama si Juju papunta sa Jongnam Mountain para mag-exam. Pinaalalahanan siya ng kanyang ama na huwag kakalimutan painuman ng alak si Juju. Habang pinagmamasdan ng laman ng kanyang inventory ay nagdala na din siya ng alak para sakaling magutom si Juju. Sa hindi inaasahan pagkakataon ay bigla siyang nadapa habang naglalakad. Tumama ang buong mukha niya sa lupa. Agad niyang tinignan ng paligid kung ano ang nakaharang sa kanyang dinaraanan. Nagulat siya nang makita niya na ito pala ay isang matandang lalaki na natutulog. Napatanong na lang siya sa sarili kung ano ang ginagawa ng matanda dito.